Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibyo natin, resign na. Nako, biglaan to, contempt na si Saldico. Ayan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga karibyo natin, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito pong si Saldico. Ayan mga kababayan, nag-post po sa kanyang social media. Sabi niya po dito, I will resign if you force me. Pero hindi na ako babalik ng Pilipinas. Naku po, ha? Nandito po sa comments, no? Yung kanyang naging teka lang hanapin natin na. Ito. Mula po ito sa sa Twitter, kinuha po ng MBTV channel, no? Ito po ang naging post ni Saldico, ha? If you will force me to go back to the Philippines, I will resign. The travel clearance is only valid for my position as congressman. So, if I resign, you can't force me to go back. Makatarungan ba na pilitin niyo ako bumalik ng bansa habang ako ay nagpapagaling sa aking sakit, gayong walang sapat na kakayahan ang Pilipinas na pagalingin ang aking sakit. Huwag sana magmadali dahil uuwi ako at hindi ko tatakbo. Hindi ako tumatakbo dahil malinis ang konsensya ko. Ayon po yan kay Saldico. Nako, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan, ha? Dito po kay Saldico mga karibyo natin. Sabi po ng ating mga kaubayan, nako, ha? The Odyssey at its finest. Oo nga no? Teka lang, magbasa pa po tayo ng ilang komento. Medyo sa wish ni Ma'am Cara David, sana ito muna. Ako, huwag naman. Ano bang wish ni Cara David? Mamatay lahat ng kurap sa Pilipinas. Paano yan? Mukhang hindi yata kasama si Saldico sa sumpa. Dahil nandun siya sa Amerika Dapat mauwi muna siya sa Pilipinas para masama siya doon sa birthday wish ni Ma'am Cara David, di ba? Nako po. Ayan mga kaubayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po at eto, pasadahan din po natin yung mga ilang eksena doon po sa nangyaring rally kahapon mga kaubayan. Eto, unahin na po natin itong isang madre. Nako po. Mula po sa Abante News Online. Sabi po dito, madre kinuyog matapos sabihing mahalin si PBBM dahil biktima raw ng kadiliman. Aray ko po. Nagdulot ng tensyon. Nagdulot ng tensyon sa liwasang Bonifacio sa Maynila ang talumpati ng isang madre matapos niyang umapila ng pagkakaisa at pagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil biktima raw ito ng kadiliman. Nako po, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sister, bakit ka nakikisali dyan? Utak ng mga tao wala na. Nasa kadiliman na. Tuluyan na silang nilamon ng kasamaan. Kaya walang saysay ang sabihan ang mga taong yan. No? Nga na lang, don't worry sister, parating na ang kidlat ng Diyos. Ayan mga kababayan. Nako po. Ayan, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan, no? Dito po sa pagkuyog, no? Hindi rin naman siguro tamang kuyugin nila because it is freedom of expression. Pero syempre,
sa galit po ng mga taong nandyan. Kaya nga nandyan sila to express their feelings, no? To express kung ano man yung nararamdaman nila sa gobyernong ito. Kanino bang gobyerno ito? Di ba kay President Bongbong Marcos Jr.? Di ba? Kaya hindi mo rin sila masisisi, no? Na makagawa ng ganon, no? Ano yan Kaya sila nandyan para ipakita. Tapos ikaw nandyan ka para mahalin pala. Di sana hindi ka na lang nakisama. Ibang ano yan iba po yung nararamdaman nila sa nararamdaman mo. No? Talagang magkakaroon ng ng pagkontra. Ayan mga kababayan. So eto pa. Pasadahan din po natin, maraming artista po ang mga dumalo. Doon po sa ginawang rally kahapon at isa nga po sa umattend ay si Vice Ganda. Sabi naman po dito ni Vice Ganda, hinahamon ka namin Pangulong Bongbong Marcos kung gusto mo ng magandang ligasiya ang pangalan mo. Ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nako. Sinagot agad siya, no? Sinagot agad si Vice Ganda ni Attorney Rowena Guanzon, former COA Commissioner. Sabi niya po dito, isa siya sa mga magnanakaw. Nako po. Paano ipapakulong ang mga magnanakaw kung ikaw ay isa rin, no, na magnanakaw? Parang sinabi ni Vice Ganda, Mr. President, ikulong mo na ang iyong sarili. Yun bang gustong mangyari ni Vice Ganda? Anyway, eto last na po nating pag-uusapan bago natin i-play yung video. Nako po. Eto, si DILG Secretary John Vic Rimulya. Noong September 11, sabi niya po, ang mga Pilipino naman hindi ganyan. Even at worst, di tayo nanununog. Okay? Tapos kahapon September 21, nagbago na po ang kanyang paniniwala. Sabi po dito, ang paunang impormasyon namin, plano raw nilang pasukin ang bakuran at sunugin ang palasyo. Aba, muntik pa kang agad na kinonekta ng publiko ang pinakahuling pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa nauna niyang pahayag noong nakaraang linggo, kung saan marayin niyang iginiit na hindi matutulad ang Pilipinas sa kaguluhan sa Nepal at Indonesia. Nako, muntik na po. Nanunog rin Parang ginagaya talaga nila yung Nepal at Nepal at saka Indonesia, no? Yung pagsunog nila. Parang ginagaya nila to express, no? Yung mga nararamdaman nila. Sino bang hindi galit? Lahat galit, pero kalma lang. Makukulong din ng mga yan, mga kababayan. Pero mahirap talaga. Pag ganyan na marami sila nag-rally, di ba? Tapos nagsusunog, madadala ka rin sa sa damdamin nila. So, ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito? Mukhang nag-simi Nepal at Indonesia. Muntik na pong masunog. Yan. Ito na mga kababayan, pasadahan na po natin ang video ito. Ito na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang huwag mong hayaang ilagay ang lahat ng sisi sa iyo. Panahon na para ikanta mo ang lahat ng mga taong nasa likod ng malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Ito ang naging sigaw na marami sa ating mga kababayan matapos kang kumalat na balitang mukhang inilaglag na daw di umano ng Marcos at Romualdez si Ako Bicol Party's representative na walang iba kundi si Zaldico. Ito nga'y matapos manawagan ng presidential son na walang iba kundi si Sandro Marcos na umuwi na daw di umano ito at harapin ang lahat ng mga akusasyon ng marami sa ating mga kababayan laban dito. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat man ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, tuluyan na kaya nilang inalay ng buhay ang minsan napakinabangan ng mga politikong nagnakaw
sa kaban ng bayan. Ito ang naging tanong ng marami sa ating mga kababayan matapos ang tila shaking na pagpaparinig ni Ilocos Norte 1st District Representative na walang iba kundi si Sandro Marcos kay Ako Bicol Party's Representative na walang iba kundi si Zaldico. Matapos itong manawagang umuwi na ito at harapin ng mga akusasyon na laban sa kanya patungkol sa maanumalyang korupsyon na nangyayari sa 2025 national budget. Sila nagkaroon na nga ba daw ng naglagan at dahil nooy tila kakampi nila at di mo kasabwat sa lahat ng mga di mo illegal na transaksyon, inilaglag na daw ng mismong anak ng Pangulo sa nasabing viral video matapos ang paghala ng bagong liderato sa Kongreso ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na sinabi mismo ni Sandro Marcos sa dapat lang daw harapin ni Zaldico ang lahat ng mga akusasyon sa kanya at patunayang inosente ito. Ngunit suspetsya ng taong bani mukhang may malaking mali sa panawagan ni Sandro Marcos dahil banat na marami sa ating mga kababayan ay mukhang nililinis ng daw di mo nito ang pangalan ng kanyang tsuhing at natanggal na Speaker of the House na walang iba kundi si Martin Romualdez para mismo sa marami sa ating mga kababayan kung inilaglag na daw di mo na ito ng mga Romualdez at mga Marcos ay dapat lang daw na tunay ng kumanta si Zaldico at ilabas sa publiko ang tunay na kinalaman nito at ng mga politikong nakinabang sa pera ng taong bayan. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, dapat niyang buwagin na ang Kongreso dahil ilang dekada na yang namamayagpag sa nakawan dahil sa totoo lang mas maraming masasama dyan kaysa sa mabubuti. At pag tinanong mo ang taong bayan kung gustong buwagin ng Kongreso 100% sasabihin nila oo. Laglagan time na ang mga kawatan kasi nahuli na sila. Una si Torre, now si Ko at Tamba na. Next niyan si Browner na naman. Lapit na downfall ng bangag. Welcome again Hawaii. Diyos ko Lord, gulo-gulo ng bansang Pilipinas. Lukuhan. Kunwari may bagong speaker, just switch head. Isa lang yan sa ibang katauhan. Ask yourself, your dad and your uncle, sama mo ng barkada nyo dahil sa Congress, puro kabayabangan, panuloko at walang silbi sa bayan. Puro sarili ang iniisip at walang pagmamahal sa bayan. Walang mangyayari dyan. The most corrupt admin. Grabe ang ama. 7.5 billion embezzled ang anak in so short period of time through House Speaker Trillion Marcos Jr. He knows that and beside naging presidente ka, di mo alam what's happening sa field. It means natutulog lang sa pansitan. BBM knew his cousin's tactics. He allows dahil hindi kaya na mawalan ng kabisig, kapartner, may percentage din siya sa pinsan niya at marahil utos din ng Pocac at isa pang Lucifera. End quote. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Masang Pilipino tungkol sa pahayag ni Congressman Sandro Marcos paggamit pondo ng gobyerno para pagpayaman sa pamilya. Representative Sandro Marcos tutol sa paggamit ng pondo ng gobyerno para sa pagpayaman ng pamilya. Iginiit ni Representative Sandro Marcos na ang pondo ng gobyerno ay dapat gamitin para sa kapakanan ng mamamayan. Aniya, hindi ito dapat gawing kasangkapan para palakihin ang yaman ng mga kamag-anak o para bigyan ng pabor ang iilang tao o grupo, kundi para sa tunay na serbisyo publiko. Ito yung exact word niya. Sabi niya, government funds are meant to serve the Filipino people, not to enrich relatives or perpetuate undue advantage. Okay, sorry ha. Di ba, ang gandang pakinggan, yan yung mga ideal statements. Kaya lang ang tanong, itong first 3 years ng kanyang amahan, ganito ba ang nangyari? Nasunod ba itong statement ng batang kongresista na tutol siya sa paggamit ng pondo ng gobyerno para sa pagpayaman ng pamilya? Natupad ba? Ano ang sagot? You know the answer. And maybe he knows the answer. Kailan,
madali kasing magsalita. It's easy to say these things, but it's very hard to walk the talk. Oh, anong sabi ng Pangulo? Nasyasyak ako. Bakit nagkaganito ang gobyerno? It took him 3 years to realize na talamak na ang korupsyon sa bansa. At sabi pa niya, kung hindi ako presidente, sasama ako sa mga protest rally. Anong ibig niya sabihin nun? Hindi ko siya maintindihan eh. Wala siyang kasalanan? Ganun ba yun? Wala akong ginawa. Wala akong ginawang masama. Kaya galit ako. O maiyak-iyak pa siya sa isang interview eh. Are you teary-eyed? Yes, I'm very upset. Bakit siya upset? Dahil sa nangyayari. So, sino ang sisihin? O, hindi ako. Presidente ako, wala akong ginagawang masama. Ganun ba yun? Hindi niya alam ang nangyayari. Ngayon lang yan na-realize. Natalamak na pala ang korupsyon. Akala niya, everything is okay. Kaya nga ipinagmayabang niya yung taon niya last year, yung 5,500 control projects na tapos na. O ngayon, yun, pinapa-imbestigan na niya dahil na-realize niya na mali pala yung report na natatanggap niya. So bakit hindi niya alam? O, kaya sabi niya kapon na, gusto nating malaman paano tayo nagkaganito. Kaya ang tanong, bakit hindi niya alam? Presidente siya. Magkano ang kanyang confidential fund? Saan ba ginagamit nun? 4.5 billion pesos. O kahit yung GSIS, nalugi na ng 1 billion, pera yon ng mga kawani ng gobyerno. Hindi niya alam na nalugi na. So, ganun po ang ating presidente. Maybe he's good. Yung mabait siya, no problem yung pagiging mabait. Kailangan kung presidente ka ng 116 or 120 million Filipinos na palagi ka lang mabait, I'm sorry, hindi na yun nakakatulong. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.